Kakalabas ko lang ng hotel. So, ngayon ay magla-lunch ako. So, ayan ang aking dinadaanan. So, sundan ko lang to. Dire-diretso kung saan ako kakain. So, ito ang neighborhood ng aking hotel. Ang ganda ng weather ngayon dito sa Hanoi, guys. Parang Baguio feels siya. Malamig. Hindi siya mainit. Kahit hindi siya actually maaraw. Makulimlim. Pero ang lamig ng simoy, ng hangin. Ang saya. Kasi nga, ang mid-November pala sa kanila is start na ng winter. Kaya, kung ayaw nyo ng mainit at gusto nyo walang hulas at fresh lang, ganitong month kayo pumunta dito sa Hanoi, Vietnam. Ang daming mga spa tsaka mga kainan dito. Saya. Ang ganda naman ng cafe and restaurant na to. Ganda ng mga bulaklak. Yung dinadaanan ko, papunta sa kakainan ko. Marami mga shops. Ayan o. Ganda. Dami mga motor o. Parang yun talaga ang mode of transportation dito sa Vietnam. Napapansin ko parang mas madami pa yung mga motor kaysa sa mga sasakyan. So, yan na ang kakainan ko. Pho Tan Ly Quoc Su. Hindi ko sure kung napopronounce ko ba siya ng tama. Pero kasi sabi sa research ko is dito yung best pho dito sa Vietnam. And ayan o, Michelin recognized sila ng 2023. This year lang. Guys, ang haba ng pila. So ibig sabihin masarap nga siya since pinipilahan. So, wait na lang tayo sa ating turn. And lunchtime din kasi, kaya madami talagang tao. So, from my hotel, guys, is 11 minutes walk lang siya. So, medyo malapit lang, pero lakaran talaga. Pero worth it naman since maganda nga yung weather. Hindi mainit, hindi nakakahulas. So, kung pupunta kayo dito, i-Google Maps nyo na lang. Sobrang accurate naman niya. So, andito siya sa may Pho Chan Cam na street. Few minutes later. And guys, nakapasok na ako since mag-isa lang ako. Pero grabe, ang daming tao. Umorder na rin ako. So, antayin na lang natin ang ating order. So, ito yung menu nila. So, in-order ko is Thai Chill for 65,000 Vietnamese dong. And then, nag-order ako ng mineral water for 10,000 dong. Nandito yung mga seasonings nila. Parang calamansi. Then, parang ito is sili. So, hindi ko lang alam kung ano itong mga paste na to. So, parang chili paste yata to. So, ito, hindi ko sure kung ano. Few minutes later. So, yan ang aking order. Thai Chin. Mana natin siya. First meal of the day here in Hanoi, Vietnam. So, tikman na natin siya, guys. May lasa siya, pero hindi ko na malasa, pero masarap. Kahit hindi siya nilagyan ng seasoning. Para siyang medyo matamis na maasim. So, kakatapos ko lang mag-lunch. Grabe, ang sarap ng pho. Napaka-authentic niya. Masarap talaga since pinupuntahan siya at sikat talaga siya dito sa Hanoi, Vietnam. So, try nyo yun guys pag nagpunta kayo dito sa Hanoi. And ang bait ng mga katabi ko sa table. Since share-share nga kami is nag-usap-usap kami. Ang babait nila, yung iba from Austria, yung iba from Hong Kong. So, parang ang nice lang na ang welcoming ng mga tao dito. So, ang next stop ko ay sa may Temple of Literature. So, mag-grab bike na ako papunta doon. And nung chinek ko sa Grab, dahil automatic na Grab Vietnam siya, pagdating ko dito, ang price niya is 16,000 Vietnamese dong. So, parang pag kinonvert yun sa peso is parang nasa may 36 pesos lang siya. Diba guys? Ang mura-mura lang. Kasi from here is parang 20-minute walk siya.
nandito na ako sa Temple of Literature. Doon yung bilihan ng tickets. So, ikot muna tayo. So, yun ang price niya sa entrance fee, 30,000 Vietnamese dong. Pag student ka, with ID, 15,000 Vietnamese dong. Tapos children under the age of 15 is free of charge. Tapos ang opening time niya is 8 a.m. to 5 p.m. So let's go, pasok na tayo. Ayan, nakabili na tayo ng ticket for 30,000 Vietnamese dong. Ang price noon sa peso is around 69 pesos. So ayan, pasok na tayo. Ayan, so dito na yung entrance. Ganda naman dito. Nakatawid na tayo dun sa pangalawang gate. Ayan yung pangalawang gate. So, diretso pa. Ganda. So, parang dun, ko alam kung pond ba yun. Parang meron dun. Check nga natin. Ay, oo nga. Pond siya. Fish pond. Ay, ang ganda. May mga isda, oh. Zoom ko na lang. Ganda, mga water lilies. Ang dami na rin nagtutour, guys. Yan sila, mga nagtutour. Ito pa isang malaking pond. Ganda. Ganda nyo. Ay, oh, parang goldfish. Goldfish ba yan? And as of my research, guys, itong Temple of Literature is ginawa nung 1070. Grabe, sobrang tagal na pala niya. Ito yung first university complex dito sa may Vietnam. Ay, ayan o. May turtle. Alam ko, very significant tong turtle na to sa kanila. Ano siyang meaning? I don't know kung pampaswerte ba siya. Yan o. Ang daming mga turtles dito. Parang symbolism sa kanila itong turtle. Yung mga estudyante ay nagpupunta dito kapag meron silang mga exams, papag-good luck sa kanila at para makakuha sila ng good grades. So yan, pasok na tayo dito. Ay, ganda. Ganda naman dito. Ito. Ano kaya ang tawag dito? Pero nung nag-Taiwan ako, meron din ganito. Ano kaya ang tawag dyan? So, lakad pa tayo dito sa loob. Ganda. Simple lang niya. Pero since bago sa mata natin is maganda siya para sa akin. So, dito siguro kung itong part yata na to kung saan ka mag-pray. May mga insenso na nakalagay. So, ayan siya. Ano to? Parang dragon yata to. So yan guys, dito sa loob nito is parang may mga statues ng mga gods. So yan, zoom ko na lang. Yan sila. So, parang disrespectful kung papasok ako dyan para mag-video. Pero punta na lang ako para makita ko. Ayan o, may mga insenso dito. Yan nga siguro yung mga nag-o-offer sila ng ganyan. Tapos nag-wish sila. Mangingi sila ng prayer for good luck. So yun guys, kakalabas ko lang dun sa loob. And tama nga, may mga statues nga ng mga gods. And nakita ko may mga offerings doon na mga prutas, mga biscuits, tas meron pang mga drinks, tas meron ding pera. So parang offering nila yon sa mga gods para matupad yung mga hinihiling nila. So, nice. Ang ganda. Ang ganda sa loob. So, hindi na lang din talaga ako nag-video kasi for respect na lang. Interested kayo sa mga ganun. Punta lang kayo dito sa Temple of Literature para makita nyo siya. So, pasok na tayo dito kung anong meron. Ah, parang mga history lang niya. Ayan siya. Yung history na itong Temple of Literature.
Ang ganda naman ito. So, yan nga siya. Mystery. So, sa gilid nito, dito na yata yung exit. Please continue. Ay, marami pa pala dito. So, diretso lang tayo. Kaya meron. Sarap mag-ikot-ikot dahil ang ganda ng weather. Hindi nakakahagard. Saya. Kaya meron dito. Ah, nice. Ang ganda naman nitong pintuan na to. Parang may event yata. Anong meron? King's Day. November 15. King's Day. To commemorate the 50 years of diplomatic relations between Vietnam and Belgium. So today yan. Tapos na kaya yung event? Or magsa-start pa lang? Ang mga magsa-start pa lang kasi nag-aayos pa lang sila ng mga baso eh. Dito rin sa dulo guys, may souvenir shop. So, dito rin sa dulo yung toilet. Ah, ayan. May malaking gong. Loud prong. Cute. Ganda, laki. Ay, ganda. Pasok tayo. Ay, dito pa yung iba. Museum na rin yata ito. So, ayan siya. Ganda naman. Siguro yung buong Temple of Literature. Ayan, ganyan siya kalaki. So, balik tayo dun sa taas. Tingnan natin kung anong meron. Ay, ganda naman. Ay, may mga ano din. Yung mga gods. Or mga deity. Ay, nakakaya. May nagpipray. So, ito yung sa taas kanina. Yan lang ang view niya. Ay, dito naman sa labas, so, may bell. Ano tawag dyan? Yun. Lao Chuong. Ay, ang ganda naman nito. Ganda. Tama ba? Calligraphy? Calligraphy ba tawag dito? Mga ganyang, mga writings. Tama kaya? Ganda. Ganda. Ganda niya. So, ngayon naman guys, ay naglalakad ako papunta sa may Imperial Citadel of Tanlong. So, mga 10 minutes walk lang siya galing dun sa Temple of Literature. Ito na ang entrance sa Imperial Citadel of Tanlong. Central sector of the Imperial Citadel of Tanlong, Hanoi. So check natin kung magkano yung ticket. Ay, ganda naman dito sa loob. So dito yung bilihan ng ticket. 30,000 Vietnamese dong din. So yan na ang Imperial Citadel of Tanlong. Ah, ang ganda naman ng mga lanterns na to. Siguro pag sa gabi, mas maganda mag-picture-picture dito. Ganda. Ganda naman. So, tignan mo to, ang lawak ng parang garden nila, oh. Ganda. May drone, no? Allowed kaya yun? Ganda naman dito. Grabe naman, ganda. Ah, so marami siyang mga gates. Sino sabi South Gate to? Ganda. Parang may nagsushooting ata dun sa taas. Or baka pictorial. Ganda.
Ganda naman dito. Ano, may mga paintings. Paintings kaya yan? Ayan, mga artworks. Pati dito sa gilid. Ganda. Ganda ng mga buildings is color yellow, no? Mga old buildings, mga old structures siya. So, ayan po. Pero parang hindi pwedeng pumasok. Ganda. Parang may nagpa-photoshoot nga doon, no? Ayan. Ganyan ang itsura niya dito. Ganda. Ang ganda nung gate na to. Oh. Namang luma na siya. Itong Imperial Citadel of Tanlong, ginawa siya nung Chinese invasion dito sa Vietnam. Yung construction ng lugar na to began nung 10th century pa. Grabe, sobrang tagal na pala nito. Ganda na itong building na to. Ganda pala nung mix ng emerald green tsaka ng yellow. Ganda. Oh my gosh! Oh my gosh, ayun o, squirrel! Oh my gosh! Oh my gosh. Tago na siya. Yan. Saan siya? Hello! Oh my gosh. And then, nabasa ko pa sa research, guys. Nung March 1945 naman, ginamit ng Japanese Army itong lugar na to para dito nila ikulong yung mga French colonial soldiers na nahuli nila nung panahon ng gera. May mga tanim dito. Anong prutas to? Ganda. Meron pang iba naka-plastic, naka-preserve pa. Nakalagay sa paper bag. Ano pa yung prutas yan? Comment down below guys kung alam niyo kung anong prutas yan. And then, nung 1954 naman ang nag-took over na yung Vietnamese Army dito sa Hanoi, etong lugar na to ay naging headquarter ng Ministry of Defense. So, not sure lang kung up until now. Yan o, may mga lumang army trucks dito. Ay, ang ganda na lumang sakyan na to. Ganda. Ano kaya to? Saan kaya pupunta to underground na to? Katulad ba yan nung sa Intramuros? Yung parang nung sa loob, may mga kulungan din. Interesting. Bawal pumasok may lock. Meron silang ginawang playground dito. Nice. So habang iniikot ko siya guys, parang naaalala ko sa kanya yung Intramuros. Ito naman nito. Yung mga traditional hat nila dito sa Vietnam. Ayan. Parang kapareho din nung sa atin. Ganda. Tapos yung ibang mga buildings dito parang kinonvert na nila na restaurant. Para naman may business din sa loob. Ayan. So, kung nagugutom kayo, pwede kayong kumain dyan. Pag napagod kayo, kakaikot. Tapos dito rin, meron silang traditional Vietnamese costume na for rent. So, maganda nga yan na pag nag-iikot ka dito is kung gusto mo pictorial, naka-outfit ka, diba? Ayun, yun yung price. 200,000 Vietnamese dong. Ayan, panik naman tayo dito since hindi pa ako nakapanik. Since kanina, may mga nagsha-shooting dito. Parang movie ata or documentary or something. So kaya ang daming mga turista ngayon na pumupunta. Since closed siya kanina for the public. Mga nagsushooting dito kanina. Siguro mga artista sila dito sa Vietnam. Ganda naman dito sa taas. Kitang-kita mo yung view. So ito siya dun sa loob. Ganda. So may stairs pa dito. Balik tayo sa taas. Balik tayo sa pinakataas na view. So dito lang sa taas is meron ulit offering place.
sacred place na may mga offerings.